May mga gabi kung saan ang dilim ay tila mas makapal kaysa sa ulan. Mga gabi na may maririnig ka humihinga sa likod mo. Sa isang liblib na bayan, sa gitna ng isang walang mapa na gubat, nakatira ang isang maliit na pamilya kung saan ang bawat tsismis, bawat takot ay humahantong sa isang pangalan, Lando. Sabi nila mula sa araw na lumitaw ang bata, nagsimulang bisitahin ng kamatayan ang bawat bahay. Nawala ang mga tao sa gabi. Ang mga baka ay tinupok at iniwan upang matuyo. At ang kanyang ama, si Manuel, ay kumbinsido ang batang ito ay hindi ganap na kabilang sa mundo ng mga tao. Nang gabing iyon, umalingaw-ngaw ang inday ng pagtatalo sa buong nabubulok na bahay na may halong kalabog sa mga mesa, tunog ng langit-ngit na kahoy. Tumayo si Lando, ang kanyang asul na mga mata ay puno ng luha, habang ang kamay ng kanyang ama ay humigpit sa kanyang leeg. Sa sandali sa pagitan ng buhay at kamatayan nakatakas siya. Tumakbo. Tumakbo nang hindi lumilingon sa kabila ng maputik na kalsada, patungo sa madilim na kagubatan, kung saan ang liwanag ng buwan ay nilamon ng dahon ng canopy. Ngunit hindi alam ni Lando iyon ang gabing magbubukas ng pinto tungo sa ibang mundo, kung saan nabubunyag ang katotohanan tungkol sa kanyang pagkakakilanlan at bawat pagkakamali ay maaaring magbuwis ng kanyang buhay. Sa gilid ng bayang iyon ay isang sira-sirang bahay. Dito, isang pamilyang may tatlo ang nabubuhay sa pansamantalang trabaho at maliit na sweldo. Ngunit mula noong araw na mawalan ng trabaho ang ama, si Manuel, sa pabrika, hindi na mapayapa ang bahay na ito. Sa mata ni Manuel, bawat kabiguan, bawat sakuna nagmula sa isang tao, ang anak na hindi niya talaga tinanggap. Lando. Madilim ang kusina, nailawan lamang ng maputlang dilaw na ilaw sa kisam. Nakaupo si Manuel sa isang lumang kahoy na mesa, isang bote ng murang alak sa tabi. Madilim ang mukha, duguan ang mga mata. Sabi ko sa iyo simula nang dumating ka, hindi naging mapayapa ang bahay na ito sa loob ng isang araw. Sumisitsit si Manuel sa naggangalit na mga ngipin, habang si Lando ay nakayuko, nakakuyom ang kanyang mga kamao. Ang ina ni Lando, nanginginig ang boses, ay sumingit. Manuel, bata pa lang siya, huwag di. Tumahimik ka. Hindi mo ba nakikita? Nawala ang trabaho ko, nasira ang mga pananim, namatay ang mga alagang hayop, lahat ng dahil sa kanya. Siya ay abnormal. Bawat salita niya ay parang kutsilyong tumutusok sa aking alaala. Mula nang maalala ko, sanay na ako sa mga sumpa, sa magaspang na kamay na humahampa sa mukha ko. At sa tuwing mangyayari iyon, mas kumbinsido ako na hindi niya ako tinuring na anak niya. Lando, sa edad na 6, umiiyak sa likod ng manukan. Ang eksenang binasag ni Manuel ang isang mangkok, ang eksena ng kanyang anino sa dingding habang itinataas niya ang kanyang kamay para hampasin. Ngayong gabi, nasira ang lahat. Napatayo si Manuel, natumba ang mga mesa at upuan. Sumugod siya at hinawakan si Lando sa leeg. Ang sigaw ng kanyang ina ay may halong tunog ng ulan na nagsisimula ng bumuhos sa bubong ng lata. Dapat hindi na kita hinayaang mabuhay. Sinubukan ni Lando na humiwalay, basa ang kanyang mga mata, ngunit puno ng takot at determinasyon. Sa isang malakas na hatak, siya ay nakatakas, pagkatapos ay tumakbo. Bumukas ang lumang kahoy na pinto, humampas ang malamig na hangin sa kanyang mukha. Siya ay nagmamadaling lumabas, ang kanyang mga paa ay nakatapak sa putik, ang kanyang paghinga ay mabilis. Sa likod niya sinisigaw ni Manuel ang kanyang pangalan, ang tunog ng mga yabag na humahabol sa kanya, mabigat at mabilis. Malapit na sinusundan ng kamera si Lando, bahagyang nanginginig sa bawat pagtakbo. Kumikislap ang kidlat na nagpapakita ng mga bahid ng ulan na dumadausdos sa kanyang mukha.
Mula sa malayo, kakaibang ungol ang tumutunog, hindi ng kanyang ama. Bumalik ang tingin ni Lando. Sa dilim, bukod sa figura ni Manuel, tila may iba pa. Pulang mga mata na kumikislap sa ulan. Tumakbo siya ng mas malalim sa kabubatan. Ang mga sanga ay humahampa sa kanya, ang tunog ng mga insekto ay tumahimik na parang ang kabubatan mismo ay nagpipigil ng hininga. Pagkatapos ay biglang isang tuyo at payat na kamay ang humarang sa kanyang mukha. Tumigil ka, anak. Mamamatay ka kung patuloy kang tumakbo. Ang titig ng matanda ay hindi eksaktong nagbabanta, ngunit sapat na yon para magpalamig sa gulugod ni Lando. At mula sa sandaling iyon, hindi niya alam katatapos niya lang magkwento na walang sinuman sa bayang ito ang nangahas na sabihin ng malakas. Sumunod ka sa akin. Huwag tumingin sa gilid at huwag tumigil. Paos ang boses niya, pero parang utos ang bawat salita. Napalunok si Lando, sunod-sunod sa likod. Napagtanto niyang dumilim na ang landas habang naglalakad, para bang nilalamon ang liwanag ng buwan. Ang hangin ay sumipol sa mga dahon, na may halong mahinang umol at pagkatapos ay nawala. Sa gitna ng kagubatan, lumitaw ang isang lumang bahay na gawa sa kahoy. Ang bubong nito ay tumutulo, ngunit napapaligiran ng mga anting-anting, mga estatwa na gawa sa kahoy, at dose-dose ng mga nakalawit na anting-anting, na malumanay na pumipihit sa hangin. Ito ay isang ligtas na lugar kahit man lang ngayong gabi. Marahang itinulak ni Lolo Goring ang pinto. Ang pinto ay creak, inilantad ang isang madilim na loob, na nailawan lamang ng maliit na brazier sa sulok. Pumasok si Lando sa loob, lumilibot ang mga mata sa paligid. Ang mga dingding ay natatakpan ng mga kakaibang simbolo, na ang ilan sa mga ito ay tila iginuhit sa tuyong dugo. Sa gitna ng silid ay isang kahoy na mesa, kung saan nakadisplay ang mga anting-anting, mga singsing na pilak, at mga maikling sundang na may mga talim na nakaukit ng sinaunang script. Anting-anting. Sabi ni Lolo Goring na parang nagbabasa ng mausisa na tingin ni Lando. Mga anting-anting ng mga sinaunang aswang hunter. Ang bawat isa ay buhay na kapalit. Ngunit huwag mo itong hawakan. Ang iba ay may dalang sumpa sapat na malakas upang pumatay ng isang normal na tao. Bahagyang nanginginig ang kamay ni Lando nang hindi niya namamalayan na hawakan ang isang anting-anting na itim na bato. Ngunit sa sandaling iyon, itinulak ng matanda ang kanyang kamay. Sabi ko sa iyo, huwag mong hawakan ito. Hindi mo alam kung ano ang kaligtasan at kung ano ang hatol ng kamatayan. Napaatras si Lando, ang lakas ng tibok ng puso niya. Ngunit nang dumulas ang manggas niya, natigilan si Lolo Goring. Sa braso ni Lando may mga itim na marka ng ngipin na kumakalat sa bawat ugat na parang may gumagapang sa ilalim ng bala. Namarkahan ka na nila, hininaan ng matanda ang kanyang boses. Mula ngayon hindi ka na normal na bata. Susundan nila ang markang ito hanggang sa mahanap ka nila. Nagulat si Lando at tumingin sa bintana. Sa ulan, isang matangkad at manipis na anino ang dumaan, masyadong mabilis para masundan ng mata. Ano-ano? Nauutal na sabi ni Lando. Aswang. Maikling sagot ni Lolo Goring. Hindi sila sumusuko. At sila ay nandito ngayong gabi. Pinatay ni Lolo ang oil lamp, ang pulang ilaw lang mula sa brazier ang naiwan sa kanyang kulubot na mukha. Iniabot niya kay Lando ang isang maliit na punyal, ang hawakan ay nakabalot sa balat. Makinig ka sa akin, anak. Kung gusto mong mabuhay at kung gusto mong mabuhay ang pamilya mo, kailangan mong matutong lumaban. Hindi titigil ang aswang. Patayin mo man siya o kakainin niya ang puso mo. Panatilihing matatag ang iyong hininga, huwag alisin ang iyong mga mata sa target. Sabi ni Lolo Goring sa malalim na boses, hawak ang isang homemade bow na gawa sa ligaw na kahoy at litid ng hayop. Huwag kang tumingin lang, maramdaman mo ang paggalaw nito.
Hinila ni Lando ang busog, ang pinatulis na pana ng buto ng manok ay lumipad sa magdamag na tumusok sa straw dummy. Bahagyang tumango si Lolo, ngunit hindi ngumiti. Nagsimula na ang training. Sa araw, natutunan ni Lando na gumamit ng punyal, isang pilak na punyal na may mga sinaunang simbolo na gumagawa ng mabilis at mapagpasyang mga paghiwa. Sa gabi, nag-ensayo siya sa pagbaril ng pana buntot ng pagi, isang palaso na gawa sa bulugod ng buntot ng stingray, isang sandata na nagpapausok sa laman ng aswang kapag nahawakan ito. Ang kamay ni Lolo ay nagwiwisik ng puting pulbos sa berdeng anting-anting na binibigkas ang sinaunang inkantasyon. Ipinaliwanag niya na ito ay isang ritual na pagtatawas, pag-awit at paggamit ng mga anting-anting upang protektahan ang isip mula sa kaakit-akit na tawag ng aswang. Sa pagitan ng tensyonado na mga sandali, ang mahinang alaala ay bumaha sa isipan ni Lando. Isang gubat na kumikinang sa dapit hapon. Isang babaeng nakasuot ng mahabang damit na esmeralda, ang mga mata ay kasing liwanag ng buwan na kangiti sa kanya. Isang bulong, hindi ka katulad nila. Nagulat si Lando, bumalik sa realidad, malamig na pawis ang dumadaloy sa kanyang bulugod. Isang gabi, habang nangangaso kasama si Lolo Goring, hindi sinasadyang nalihis ng landas si Lando at napunta sa isang kakaibang madilim na kagubatan. Napakatahimik ng kalawakan na naririnig niya ang sariling tibok ng puso. Sa kanyang harapan, lumabas ang isang figura ng babae. Ang kanyang balat ay bahagyang kuminang, ang kanyang mahabang buhok ay kumikinang, at siya ay nakasuot ng isang korona ng mga bulaklak sa kabubatan sa kanyang ulo. Nakatitig ng malalim ang mga mata niya kay Lando, hindi kumukurap. Nahanap mo ako, anak ko. Umaalinggaw ang boses niya na parang hangin sa mga dahon, malapit man o malayo. Sino ako? Bulong ni Lando, ang puso niya ay tumibok. Hindi masyadong tao. Dahan-dahan sabi niya, ako si Diwata, itong diyosa ng kabubatan at ang dugo ko ay dumadaloy sa iyo. Nanlaki ang mga mata ni Lando, naalala ang mga piraso ng alaala ng misteryosong babae. Humakbang papalapit si Diwata, marahang dumampi ang kamay nito sa bakas ng kagat sa braso nito. Kumalat ang berdeng liwanag mula sa kanyang palad, na naging dahilan upang hindi gaanong itim ang sugat. Makinig ka sa akin, anak. Si Lolo Goring ay hindi ang mabait na iniisip mo. Siya at ang isang grupo ng mga mangangaso ay nagtaksil sa iyo, nakapagtulungan sa mga aswang upang sirain ang mga espiritu ng kagubatan. Gusto niya ang kapangyarihan sa loob mo. Napaatras si Lando, nalilito ang mga mata. Ang bawat salita niya ay tila tumatagos sa marupok na patong ng tiwala na matagal na niyang pinanghahawakan. Kung gusto mo ang katotohanan, bumalik ka, ngunit huwag mong ipaalam sa kanya na nakita mo ako. Sabi ni Diwata, pagkatapos ay natunaw sa daan-daang tuldok ng liwanag na naghalo sa mga anino ng mga puno. Naglakad si Lando pabalik sa kabin, kung saan hinahasa ni Lolo Goring ang kanyang kutsilyo sa pamamagitan ng ilaw ng apoy. Tumindala siya, ang kanyang mga mata ay mahigpit. Saan ka pupunta? Sinabi ko sa iyo na huwag umalis sa landas. Ang kanyang boses ay tuyo. Naglalakad lang. Iniwas ni Lando ang kanyang tingin, hinigpitan ang pagkakahawak sa hilt ng punyal. Mula sa sandaling iyon, alam ko na. Bawat aralin, bawat pagtuturo ay maaaring bahagi lang ng laro na hindi ko lubos na naintindihan. Ngunit wala akong pagpipilian. Kailangan kong matuto dahil kung hindi mamamatay ako. Mahigpit na hinila ni Lolo Goring ang kanyang balabal, hinawakan ng kamay ang pilak na sibat. Sa tabi niya, sumunod si Lando, ang mga mata ay nakatuon sa maulap na kabubatan sa unahan. Ngayong gabi tapusin natin ang lahat. Mahinang sabi ni Lolo na hindi tumitingin sa kanya. Lumitaw ang mga anino mula sa likod ng mga puno, 6 na lalaki na nakasuot ng itim, natatakpan ang kanilang mga mukha, ang kanilang mga sandata ay kumikinang sa pilak. Nakilala ni Lando ang ilang pamilyar na figura at pagkatapos ay tumigil ang kanyang puso nang makita niya si Manuel, ang kanyang ama na nakatayo sa gitna, ang kanyang mga mata ay kumikinang na pula. Ang kanyang kalahating ngiti ay nagpapakita ng mahabang pangil.
Ama? Bulalas ni Lando na paatras. Tumawa si Manuel. Sa wakas nakita mo na. Ang iyong dugo ay hindi tao. Mabigat ang kapaligiran. Ang bawat grupo ay nag-aalis ng kanilang mga belo na nagpapakita ng mga pamilyar na mukha mula sa nayon na ngayon ay baluktot na may kulay abong balat at mabangis na mga mata. Si Lolo Goring ay humakbang pasulong, ang kanyang boses ay mababa ngunit puno ng pagmamataas. Sa tingin mo iniligtas kita? Hindi, bata, pinalaki kita para akayin ka sa diwata. Mapapasa akin ang kapangyarihan niya. Hinigpitan ni Lando ang hawak sa punyal, mabilis ang paghinga. Ang tili ng aswang ay umaalingaw-ngaw, manipis ngunit napakabilis ng kidlat ng mga bisig na humahampa sa kanya. Lumabas yan ni Away. Pumihit si Lando upang maiwasan ang sagpang, itinutok ang punyal sa dibdib ng isang aswang, puting usok na tumataas mula sa sugat. Isa pang singil, ngunit nagpaputok siya ng pana buntot ng pag-iaraw na tumusok sa leg nito. Sumulong si Manuel, paulit-ulit na humampas, pinilit si Lando na dumepensa at umatras. Gumulong si Lando, binunot ang punyal sa katawan ng aswang, naghalo ang pawis at dugo sa kanyang mukha. Sa gitna ng suntukan, inilabas ni Lando ang isang makapangyarihang anting-anting mula sa kanyang bulsa. Isang pulang bato na may nakaukit na sinaunang mga simbolo ang binalaan sa kanya ni Diwata. Kung mali ang paggamit mo, susunugin ka nito bago nito mapatay ang iyong kaaway. Ang boses ni Diwata ay umalingaw-ngaw sa kanyang ulo. Ngunit sa kanyang harapan ay papalapit si Lolo Goring, malamig ang kanyang ngiti. Ibigay mo sa akin at mabubuhay ka. Hindi kailanman. Kinagat ni Lando ang kanyang mga ngipin. Pulang liwanag ang sumiklab mula sa anting-anting. Umikot ang hangin sa paligid, yumanig ang lupa sa ilalim ng paa. Huminto ang mga aswang, umungol. Isang pulang apoy ang dumiretso kay Lolo Goring. Ang kanyang sigaw ay napunit sa magdamag habang kinakain ng apoy ang bawat himaymay ng kanyang pagkatao. Ang kanyang balat ay natuklap, naging abo, at ang kanyang kalansay ay nasunog na itim. Ngunit napaluhod si Lando, nasusunog ang dibdib, umaagos ang dugo sa gilid ng bibig. Nakita niya ang kanyang kamay na umuusok, ang spell ay nakatatak na parang isang buhay na peklat. Ang mga abo ni Lolo Goring ay lumipad sa hangin na naghalo sa mga anino ng kabubatan. Ang tunog ng mga yabag ng aswang na tumatakbo palayo ay nawala. Bumagsak si Lando, humihina ang kanyang paghinga habang pinipilap ng liwanag ng buwan ang nabahira ng dugong larangan ng digmaan. Napaatras si Lando, punit-punit ang damit, mabigat ang paghinga. Sa tabi niya ay dalawa lamang ang nakaligtas, isang babae na nakahawak sa isang sugat sa kanyang balikat, at isang batang lalaki na nakahawak sa isang sirang kutsilyo. Tahimik silang umalis sa kabubatan. Ni isa sa kanila ay walang umimik. Kamera mula sa itaas, isang maruming daan palabas ng kabubatan, sa di kalayuan ay isang pamilyar na nayon. Ngunit habang papalapit ang grupo, ang kalawakan ay nakakatakot na tahimik. Sarado ang mga bahay, natatakpan ng mga tuyong dahon ang kanilang mga bubong na baldosado. Walang asong tumatahol, walang manok na tumilaw. Maging ang hangin tila tumigil sa pag-ihip. May tao ba dito? Tawag ni Lando, ngunit umalingaw lamang ang tunog sa mga bakanteng pader. Marahang itinulak ni Lando ang pinto ng isang abandonadong bahay. Madilim sa loob, umaalingaw ang masangsang na amoy. May mga mahahabang gasgas sa dingding, ang hapagkainan ay nakalagay pa rin sa mga mangkok at chopstick, ngunit natatakpan ng makapal na alikabok. Sa sulok ng silid, isang punit-punit na dayami na effigy ay pinalamanan ng balahibo at kuko. Yumuko si Lando at dinampot ang isang sirang piraso ng anting-anting, ang uri na ginagamit lamang ng mga aswang para markahan ang kanilang teritoryo. Sila hindi lahat patay. Bulong ni Lando, ngunit sapat na malakas para marinig ng dalawa pa.
Biglang sumilip ang isang kabilugan ng buwan mula sa likod ng mga ulap na nagbibigay liwanag sa walang laman na kalye. Sa liwanag na iyon, mula sa malayo dumating ang mabagal na tunog ng pagpapapakpak ng mga pakpak, palapit ng palapit. Pinaghalo ay isang mahina na uusong ungol. Ang batang lalaki sa tabi niya ay nanginginig. Narinig mo ba yon? Ibinaling ni Lando ang kanyang ulo, tense ang kanyang mukha. Dahan-dahang bumaba ang kamera sa kanyang kamay, ang lumang marka ng kagat sa kanyang braso ay bahagyang kumikinang, ang liwanag ay tila kumalat sa kanyang mga ugat. May mga labanan na nagtatapos sa katahimikan. Ngunit ang kadiliman hindi naalis.